Mga awit, Kabanata 32, talata 8. Ganito po ang kanyang sinasabi. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sa nabasa po nating talata na nakasulat sa Aklat ng Awit, dito po tayo magbulay-bulay sa salita ng Panginoon patungkol sa pagdidesisyon na kasama ang Diyos. Ang pagdidesisyon ay napaka-importante sa buhay ng isang tao. Tandaan po natin na kung ano man ang magiging desisyon mo sa araw na ito, sa oras na ito, ay siyang magdidikta sa hinaharap ng iyong buhay. Kaya napaka-importante sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig sa tinig na ito, na kapag tayo nagdesisyon ay lagi natin pong ilagay sa ating buhay na kasama natin ang Diyos. Isa sa mga nakamamanghang bagay tungkol sa pagiging nasa langit balang araw ay maaari tayong magbalik tanaw at makikita natin ang kabuluhan ng mga pangyayari na akala natin walang kahit anong saysay noong panahong iyon. May mga panahon sa buhay na darating ka sa sangang daan at ang landas na pipiliin mo ang lubos na magpapabago ng buhay mo. May pangyayari sa lumang tipan na magbibigay tayo ng halimbawa ng panahon ng ina ni Moses. Takot siya na ang kanyang sanggol na si Moses ay mapatay ng mga sundalo ng Ehipto. Kaya inilagay ito sa basket na pinahiran ng alkitran at pinawalan ng nalang sa ilog Nilo. Kung sa halip na ang anak na babae ng paraon ang napadaan ng umagang iyon, magiging iba ang tatahaking buhay ni Moses, o di kaya'y tuluyang maudlot. Tandaan po natin na ang Diyos ay nakatayo sa sangang daan. Makapangyarihan niyang pinamamahalaan ang daloy ng mga pangyayari. Kapag akala natin ay mag-isa lang tayo at pinabayaan, ang mga nangyayari sa iyo'y bilang anak ng Diyos ay hindi na iwawalang bahala ng iyong Ama sa langit. Kapag nakarating ka sa sangang daan at di ka sigurado kung aling landas ang tatahakin mo, hilingin sa Kanya na gabayan ka. Masisiguro ko sa iyo na magpapadalaman ang Diyos ng anghel tulad ng ginawa niya para kay Balaam o tahimik na pagalawin ang puso mo papunta sa isang direksyon. Kapag gumagalaw ka sa direksyon na sa tingin mo'y inilaan ng Diyos para sa iyo, ituturo niya ang iyong landas. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi nga sa Salmo, Kabanata 32, talata 8, sabi niya, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. At pagkatapos nito'y nagbigay siya ng babala. Sa aklat rin ng Salmo, Kabanata 32, siyam, na kung saan sinasabi niya, huwag kang tutulad sa kabayo o mula na walang pangunawa at kailangan pa ang bukado para sila'y mapasunod na kung wala nito'y hindi susunod sa iyo. Ating pong tatapusin ang ating pong talakayan na ito sa ganito pong senaryo na balang araw
ay magbabalik tanaw ka at malinaw na makikita ang kamay ng Diyos sa mga lugar na di mo inaasahan. Ang ating paningin mula sa langit ay magiging perpekto. At ulitin ko po, sa binasa po natin sa Aklat ng Awit 32:8, sabi po niya, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayo ng poong may kapal.